na syempre minanufacture somewhere else tapos masisira din agad. So, ako personally ganun kasi ginagawa ko. For example, like yung mga running shorts ko, ganun. Bumibili lang ako ng mga off-brand King Sport ata, yung brand na binibili ko sa Shopee. Pati yung mga dry fit ko, bumibili lang ako ng mga off-brand na maganda yung quality. Kasi para sa akin, in my opinion na at least, mas okay na magsuot kayo nga nung quality na hindi kilala kaysa yung branded nga tapos maya-maya nagfe-fade na yung reflector niya, ganyan. Like halata mo na fake yung sinusuot ng tao. So parang mas kung yung aesthetics ng tinitignan, mas nakaka-degrade yun in my opinion eh. Na mas nahahalata nila na fake yung suot mo kaysa yung magsuot ka ng off-brand na maganda yung quality. Kasi you'll get more compliments na kunyari, ano ba yung suot mo? Sabihin mo, tapos sasabihin mo yung brand, tapos i-feel nila or titignan nila yung performance or kamusta ta sabihin nila sa'yo. Mas ma-appreciate nila yun eh. Yung off-brand na parang maganda, tapos nakakatipid ka pa, kaysa yung bumili ka ng fake. Kasi rare din naman ng fakes na maganda ang quality eh. If maganda yung quality ng fake, most probably malapit na rin siya sa price ng original. Yeah, so, that's just my 2 cents about the topic. It's better na pag-ipunan nyo na lang yung original for how many more weeks or months. Hindi naman siguro years yan. Kasi if you'll take years para pag-ipunan yung, yung original version compared sa fake, well, masyado nang malaki yung discrepancy, di ba? So, syempre, again, meron din naman yung mga second hands. Hindi natin yan maalis. Mag-legit check na lang kayo yung mga galing sa ukay, ganyan. Ako rin naman may mga ukay shoes ako pero they're original. Kasi may pinagkukuhanan ulit ako na ano. And of course, I know how to legit check. So, kasi syempre, sinong may ayaw makatipid. Let's all be real here. Kahit na may pera ka, kahit na, kaya mong bayaran yung original price of an